Itinaon ni Vice President Sara Duterte ang kanyang anunsyo sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 presidential election sa gitna ng kanyang mga kinakaharap na reklamo kung saan maituturing umano itong panibagong estratehiya ng mga Duterte sa politika. Ito ang naging opinyon ni Professor Danilo Arao ng Department of Journalism UP Diliman sa interview ng Bombo Radyo kung saan lumalabas aniya na ipinapakita ng Vice Presidente sa kanyang naging talumpati na siya pa rin ang bida at nangunguna sa mga survey. Maliban dito, kung pag-aaralan aniya ng gusto, tinanggal ang selyo ng Office of the Vice President sa kanyang background at ang kanyang itim na suot na damit ay posibleng may ibang kahulugan o itinaon lamang niya ito sa Ash Wednesday. Dagdag pa ni Professor Arao na tila ipinamumuka ni Duterte na siya ang dahilan kung bakit naging Pangulo si Ferdinand Marcos Jr. kung kaya't humingi siya ng paumanhin sa hirap na dinadana sa kasalukuyan ng mga mamamayan lalo na ang malawakang katiwalian na naglagay sa bansa sa kontrobersya. Hindi na aniya bago na malayo pa man ang eleksyon ay nagpaparamdam na ang mga nais kumandidato lalo na sa national position kung saan kinuha ni Duterte ang pagkakataon sa nalalapit na EDSA People Power Revolution Anniversary sa darating na February 25, 2026. Kaya itong pagtakbo niya, lalo na Ash Wednesday, maganda yung timing. Kung tutuusin, talagang it's very telling. At saka tayo, dahil mga estudyante tayo at pantas sa larangan ng komunikasyon, maganda ring pag-aralan bakit at the last minute nagbago yung arrangement dun sa OBP at tinanggal yung selyo, yung parang pinaka-seal ng OBP sa kanyang talumpati. Tapos, yung pagsisimula niya ng talumpati ay paghingi ng tawad dahil tumulong daw siya na mahalal si Marcos Jr. As if siya yung pangunahing dahilan kung bakit naging Pangulo si Marcos Jr. So parang may attempt siya to control the narrative at this particular time. Sa halip na siya yung persecuted, gusto niyang ipamukha na siya yung nangunguna ngayon sa mga presidential survey, parang paalala sa publiko na ako pa rin ang main character sa pagkakataong ito. So parang may ganun siyang mga subtext. Mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!